والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mga kinikili ko mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng talambuhay ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, tatalakayin natin sa pagkakataong ito ang labanan laban sa lapian o pinagsanib na grupo ng mga kalabang mga musyrik. Ang dahilan ng labanan, matapos ang pagtataboy sa mga Hudyo sa Khaybar, ay nag-aantabay na lamang sila sa magiging resulta ng mga labanan na nagaganap sa pagitan ng mga Muslim at ng mga kalaban nitong mga musyrik. Pero kabaliktaran sa kanilang inaasahan, ang pagwawagi sa mga labanan ay palaging nasa panig ng mga Muslim. At patuloy din ang pagpapalawak ng nasasakupan ng mga Muslim at pagpapalawak ng kanilang puwersa na siya namang kinaiinggitan at kinasusuklaman ng mga Hudyo. Kaya't nagsagawa na naman sila ng panibagong pakikipagsabuatan laban sa mga Muslim. Pinuntahan nila ang Quraysh sa Makkah upang hikayatin na digmain ang mga Muslim sa Madina at nangako na sila ay susuporta. Ang sunod nilang hinikayat ay ang tribo ng Ghatafan na pumayag ding lalahok sa pakikidigma laban sa propeta at mga kasamahan nito. Inikot ng mga pinunong ito ng mga Hudyo ang iba't ibang tribo ng mga Arab na tumanggi sa Islam at kumakalaban, at nahikayat ng mga Hudyo na makidigma laban sa mga Muslim sa Madina. Sa pamumuno ni Abu Sufyan ang Quraysh, kinana at mga kapanalig nila na mula sa Tihama, na umabot ang bilang nila sa 4,000 mandirigma. Sinamahan sila ng Banu Sulaim, tribo ng Ghatafan, Banu Fazara, Banu Murra, Banu Asja, Banu Asad, at marami pang iba. At nakatipon ang mga grupong ito sa paligid ng Mandina na humigit kumulang sa 10,000 na mandirigma. Mas malaki pa ang bilang na ito ng mga mandirigma kung ihambing sa bilang ng lahat ng mga naninirahan sa Madina, kahit isama pa ang mga matatanda at mga bata. Mabilis namang nagpatawag ang sugo ni Allah ng pagpupulong upang pag-usapan ang problema at kung paano ang planong gagawin upang ipagtanggol ang buong Madina. Sa pagpupulong ay kinatigan ng lahat ang opinyon ni Salman al-Farisi na gumawa ng malaki at malalim na hukay o kanal sa palibot ng Madina bilang katumbas ng kuta. Ang planong ito ng pagtatanggol laban sa mananalakay na kalaban ay hindi pa nasusubukan sa pulo ng Arabia. Kaya agarang ipinatupad ng propeta ang planong iyon. Itinalaga sa bawat 10 tao na maghukay ng kanal na 40 siko. Bilang paghihimok ng propeta sa mga Muslim, siya mismo ay kasama sa gawaing paghukay. Habang naghukay ay sinasabi ng propeta, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. O Allah, walang buhay maliban sa buhay sa akhirah. Patawarin mo po ang mga muhajirun at ansar. Sinasagot din ito ng mga Muslim ng nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Kami ang nanumpa ng katapatan kay Muhammad sa jihad hanggang kami ay nabubuhay. Ayon sa salaysay ni Al-Barra bin Azib, na habang ang propeta ay nagbubuhat ng lupa mula sa hinukay sa kanal, ay sinasabi niya, Allahumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna
ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. O Allah, kung hindi dahil sa iyo ay hindi kami magagabayan at hindi kami makapagbibigay ng kawanggawa at hindi kami makapagdarasal. Ipababa mo po ang kapanatagan sa amin at patatagin mo po ang mga paa kung kami ay makakasagupa. Tunay na ang mga kuffar ay kinalaban kami. Kung ang hangarin nila ay pagsubok, ay aming tatanggihan. Sa pagkakataong iyon, dumanas ang mga Muslim ng matinding kahirapan na halos wala na silang makakain. Nagsasalo-salo sila sa isang dakot na trigo na niluto sa mantikang sira na, pagkaing mahirap ng lunukin dahil sa masama nitong amoy. Inulat ni Abu Talha, nagreklamo kami sa sugo ni Allah sa sobrang gutom, kaya't nag-ipit na lamang kami sa aming mga tiyan ng bato, samantalang ang sugo ni Allah ay naglagay sa tiyan niya ng 2 bato. At sa pangyayaring iyon ay naganap ang isang tanda na si Muhammad ay tunay na propeta. Alang-alang sa propeta ay nagkatay si Jabir bin Abdullah ng isang tupa at nagpaluto ng isang salop na trigo sa kanyang asawa. Pagkatapos ay palihim niyang inibitahan ang sugo ni Allah na magsama ng ilang tao upang kumain sa kanya. Subalit, nabigla siya nang tinawag ng propeta ang lahat ng mga taong naghuhukay ng kanal, na ang bilang ay humigit kumulang sa 1,000 katao. Nakakain silang lahat, nangabusog, at may natira pang pagkain na animoy hindi nabawasan. Isa pang tanda, naghatid ang kapatid na babae ni An-Nu'man bin Bashir ng dakot na datilis upang pakainin ang ama at tiyuhin. Napadaan siya sa sugo ni Allah at ito'y humingi ng nasabing datilis at ikinalat iyon sa ibabaw ng kanyang damit. Pagkatapos ay inibitahan ang mga taong naghuhukay ng kanal at nagsikain silang lahat mula roon. Ang nasabing datilis ay parami ng parami, hanggang sa makakain ang mga taong naghuhukay ng kanal, hanggang sa bumagsak ang mga datilis sa damit dahil nasa dami. Ang mas kamangha-mangha pa na tanda ay ang isinalaysay ni Al-Bukhari mula kay Jabir. Kami noon ay naghuhukay, ay nadaanan ng hukay ang malaking bato, kaya't ipinarating namin ito sa propeta. Sinabi niya, ako ang bababa. Tumayo ang propeta habang ang kanyang tiyan ay may nakataling bato. Pinalo niya ito ng panghukay at biglang naging buhaghag na lupa. Mula sa ulat ni Al-Barra, noong mga araw na kami ay naghuhukay sa kanal, ay may lumabas na malalaking bato sa ibang mga kanal. Bato na hindi matinag ng aming mga panghukay. Inireklamo namin iyon sa sugo ni Allah, kaya't dumating siya at kinuha ang panghukay at sinabi, Bismillah. Pagkatapos ay pinalo niya iyon ng isang palo at sinabing, Allahu Akbar. Ipinagkaloob sa akin ang mga susi ng Syria. Sumpa man kay Allah, nakikita ko ngayon ang mga pulang palasyo nito. Pagkatapos ay ipinalo niya ng 2 beses at nabiyak ang isa pa at sinabing, Allahu Akbar, ipinagkaloob sa akin ang Persya. Sumpa man kay Allah, nakikita ko ngayon ang mga puting palasyo ng Madian. Pagkatapos, ipinalo niya ang 3 at sinabing, Bismillah, at naputol ang nalalabi pang bato. Sinabi niya, Allahu Akbar, ipinagkaloob sa akin ang mga susi ng Yemen.
Sumpa kay Allah, nakikita ko ngayon ang mga pintuan ng Sanaa mula sa aking kinalalagyan. Ang buong Madina po ay napapalibutan ng malalaking kabatuhan, mga bundok, na kung saan ang batuhan sa mga bundok na ito ay hindi po pwedeng lakaran kahit ng mga hayop sa tulis at talim ng mga bato. Napapaligiran ng puno ng palmira at mga taniman sa lahat ng dako maliban sa gawing hilagang bahagi. Ang propeta po, bilang isang matalino at bihasang pinuno, alam niya na ang ganoong kalaking bilang ng mga sundalo na sasalakay sa Madina ay walang ibang tatahakin kundi ang direksyon na iyon, kaya't inilagay niya ang nasabing kanal sa panig na iyon. Natapos ng mga Muslim ang paghukay sa loob ng 2 linggo bago pa dumating ang napakalakas na sandatahan ng mga kalaban sa palibot ng Madina. Dumating ang Quraysh na taglay ang bilang na 4,000 mandirigma. Gayon din ang Katafan at ang mga kapanalig nila na taga Najd na binubuo ng 6,000 mandirigma. At ibinaba ni Allah ang aya, "Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Noong nakita ng mga mananampalataya ang mga lapian, ay nagsabi sila, ito ay ang ipinangako sa atin ni Allah at ng sugo niya. At nagpakatapat si Allah at ang sugo niya. Walang naidagdag sa kanila ito, kundi pananampalataya at pagsuko. Suratul Ahzab 22. Samantalang ang mga mapagpanggap na mga Muslim o mga munafikun ay nasindak nang makita nila ang malaking sandatahang iyon. Sinabi ni Allah, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Banggitin noong nagsasabi ang mga munafikun at ang mga sa mga puso nila ay may sakit. Walang ipinangako sa amin si Allah at ang sugo niya malibang isang pagkalinlang. Al-Ahzab number 12. Lumabas ang sugo ni Allah kasama ang 3,000 mandirigmang Muslim. Inilagay nila ang kanilang mga likuran sa bundok at doon sila nagkuta. At ang kanal ay inilagay nila sa pagitan nila at ng mga kalaban. Itinalaga na mga siwa sa Madina si Ibn Maktum at ipinagutos sa mga kababaihan at mga kabataan na manatili sa loob ng Madina. At ang naisin na ng mga kalaban na lusobin ang mga Muslim at salakayin ang Madina, ay natagpuan nila ang malapad na kanal na namagitan sa kanila at sa mga Muslim. Kaya't natungo ang atensyon nila sa pagpalibot sa mga Muslim. Hindi nila napaghandaan ang ganoon nang sila ay lumabas sa kanilang mga bahay, kung saan ang planong iyon ayon sa kanila ay isang patibong na hindi alam ng mga Arab noon sa pulo ng Arabia. Nagsimula ang mga kalaban na umikot sa paligid ng kanal, nagngingit-ngit sa galit, naghahanap sila ng lugar na mahina upang mapasok ang Madina, habang ang mga Muslim ay pinagmamasdan ang mga galaw ng mga kalaban at tinitira nila ang mga iyon ng kanilang mga paraso. Nang sa gayon ay hindi sila magkakalakas ng loob na lumapit dito. At hindi nila magawa na mapasok ito o matambakan ng lupa upang makagawa sila ng daan na maaari nilang tawiran. Kinamuhian naman ng mga veteranong mandirigma ng Quraysh na tumayo lamang sa paligid ng kanal nang walang ginagawa na anuman at maghintay na lamang sa ibubunga ng pagpalibot sapagkat hindi iyon ang kanilang inaasahan. Naghanap sila ng makipot na bahagi ng kanal at iyon ang winasak nila at ang kanilang mga bayo ay nagawang makahanap ng daanan sa pagitan ng kanal
at ng bundok. Subalit, lumabas si Ali bin Abi Talib kasama ng ilang Muslim hanggang sa muli nilang nabawi ang lugar na pinasok ng mga mangangabayo ng mga kalaban. Tinangka ng mga kalaban pagkaraan ng ilang araw na matawid at mapasok ang kanal o kaya ay makapaglagay man lang ng daan dito. Subalit, ang lahat ng pagtatangkang iyon ay nawala ng saysay sapagkat mas mabilis ang pagkilos ng mga Muslim upang hadlangan ang mga pagtatangkang iyon. Tinitira nila ng kanilang mga pana ang mga nagtatangkang pasukin ang kanal, kaya't nabigo rin ang lahat ng pagtatangka. At mula dito malinaw na ang pagtatangka ng mga kalaban na makatawid at ang patuloy na makikipaglaban ng mga Muslim ay tumagal ng ilang araw. Walang naganap na tuwirang labanan o madugong labanan, sa halip ay nagkakapalitan lang ng tirahan ng palaso at pagtatanggol sa pagitan ng magkabilang grupo. At sa pagpapalitan ng paghahagis ng mga palaso, ay may kaunti lamang na namatay sa magkabilang panig, 6 mula sa mga Muslim at 10 mula sa mga kalaban, at 1 lang o 2 ang namatay sa kanila sa pamagitan ng espada. Ngunit, ang pinaka mapanganib na kalagayan ng mga Muslim sa pagkakataong ito ay ang pagtraidor ng mga Hudyo na naninirahan sa Madina sa kanilang kasunduan sa propeta. Sapagkat ang propeta at lahat ng mga kalakihang Muslim ay nakikipaglaban sa pinagsanib na puwersa ng kalaban, habang ang mga kababaihan naman at mga bata sa Madina ay walang tagapagtanggol na kahit isa man lang na lalaki kapag nilusob sila ng mga Hudyo na sasanib na rin sa mga kalaban dahil sa kanilang pagtataksil. Inshallah, ang bahaging ito ay ipagpapatuloy natin sa susunod na serye sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.